Naku guys, ito na naman sila. It's time for us to shine. Hindi. It's time for them to shine. Kasi may napanood ako na interview ng isang influencer about sa pag-file niya ng candidacy. Yon, nag-file siya ng COC. My God. Hindi talaga ako nagkamali sa aking iniisip last year na sigurado papasukan niya na yan ang politics. Ang politics. So guys, yun nga. So doon, pero before yan guys, i-continues natin. I'm gonna show you something. Maybe magtataka kayo kung ano tong binubuting-ting ko dito sa harapan ko habang nagdadaldal. So this is, this one. Yon, ito ay tawag sa Negros, sa Bisaya, sa mga Ilonggo ay takway. Isang ugat ng gabi. Pinaadobo namin to guys. Pwede din siyang gataan. Mas masarap ito. Adobo lang. Sarap nito. Pero guys, back tayo doon sa sinasabi ko sa inyong isang influencer na nag-file ng candidacy. So, napanood ko yung niya. Kagaya nito, ko lang to, napanood ko talaga siya. Wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So, hindi pa ko ganun, matagal na po. So, ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa politika po. Nandun tayo sa puros tulong, Ross. So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nakaasar pa to, na ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So, yung po sa social media at po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po kang tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, ano po ang katalinuhan sa law or kung ano pa po yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. So, ayan guys. Sa kanyang video interview, umani ng samot-samong reaksyon ang mga kababayan natin. Of course, mostly ang nag-react dyan ang mga kakapwa natin, mga kababayan na talaga. So, yon. So, may mga iba-ibang talaga. At isa din ako doon nag-react dahil dito sa sinabi niya na may nag-udyok sa kanya. So, ibig sabihin, hindi buong puso niya na gagawin niya yon kasi naudyokan lang siya. Siya ay isang first honored pilot section sa school na yan. O, diba? So, matalino siya. Matalino siya. Of course naman, paano ba naman siya magkaroon ng maraming branches ng kanyang resorts kung hindi siya matalino? Paano ba naman siya magkaroon ng sarili niyang cosmetics company kung hindi siya matalino? Matalino siya talaga guys. Hindi nyo alam, matalino yan. Kaya nga sinabi niya na, pinaalam niya na siya ay nasa pilot section. Para malaman ng buong mundo na matalino siya talaga. Kasi baka hindi nyo alam na matalino siya. May sinabi siya na dami niya nang natulungan. Yung hindi lang mga tao kundi mga hayop. My gosh!
O di, ayan, sa dami niya na, sino kayong tinulungan niya ng mga tao? O ini-expect niya na yan, alam niyo na yan. Alam niyo na yan kung ano yun, di ba? Dahil tumutulong siya, hindi lang sa tao kundi hayop. Huwag naman natin siyang husgahan. Tingnan natin. Kung ayaw niyo siyang iboto, okay lang. Kung iboto niyo siya, okay din. Saan na lang natin malalaman pag nandyan na siya sa posisyon na kaupo? Tumutulong siya sa mga hayop. May ordinansa tayo na binaba si governor. Matagal na, ilang taon na hayop mo, tali mo. Aso mo, tali mo. Harapan mo, walis mo. Pero guys, hindi nangyayari. Paano ko patunayan yan? Ito, tingnan nyo. Sa daming mga aso na nagkakalat dito sa kalye, na yun ay walang ligo, ang itsura niyan ay sobra ng gusto. Diba sinabi niya, tumutulong siya sa hayop. Mga hayop dyan, tulong siya sa mga aso. Anong klaseng asong tinutulungan niya? Baka naman yung tinutulungan niya, yung may-ari ng aso, na yung aso na yun ay ilang libo-libo ang presyo. Hindi yung aso na pakalat-kalat sa kalye. O baka naman hindi natin alam, mayroon siyang shelter, baka mayroon siyang rescue center na para sa mga asong gala. O alamin natin yan muna guys. Hindi natin alam, baka mayroon siya niyan sa dami-dami niyang resorts, di ba? Baka isa doon sa resorts niya, nandun yung, isa doon sa resorts niya ay rescue center pala ng mga asong gala. O kasi sa dami niyang tinulungan ng asong gala mga aso daw ay hindi ko alam kung asong gala yun. Ito pa yung masaklap, no? More than 1 decade na ako nakatira dito sa lugar na ito. Hindi ito guys biro ha. Hindi ito guys kunwari lang or gawa-gawa ha. Puntahan nyo kaya yung kasi sa totoo lang, hindi ko lang may iba pang lugar May mga lugar talaga dito na kalapit niya na hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin, binabaha pa yung nasa baba doon. O, di ba? Ano ba talaga ang tinutulungan? Since naman ay maraming pera, di ba? Sa totoo lang guys, kung tayo ay may puso sa pagtulong sa community natin, naman individual, lalo na yung kung tayo ay may pera ng ganun kalaki, ganun kadami, hindi lang ilang individuals ang ating matutulungan, kundi the whole community. Pwede nating tulungan ang isang part ng community dyan na ang makinabang ay ang lahat. Pero ang nangyayari kasi, wala rin walang nangyari Diba? So, pera na lang talaga sa mga natulungan niya. Malay mo, may natulungan din siya sa sa pagpapagamot, sa mga ganun-ganun, diba? Yun, titingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. O, tandaan nyo guys, kung sino mang mga politiko na yan, pagdating ng meeting di abanse, na magpa-plastar na sila ng kanilang plataforma. Ano ba yan? Plataforma ba yan? O plataforma? Hindi ko alam ha. Tingnan natin kung sino talaga ang tutupad sa mga pangako na yan. Halay din natin, mga kababayan ko, lalo na mga taga dito sa amin. Baka naman dahil sa kanya, siya ang magpapabago talaga ng matagal na natin na dinadaing na tubig. Diba? Tingnan natin. Dati, naghihirap tayo sa sitwasyon na nag-iigib kasi wala pa talaga tayong tubig dito na malaki, kung di tsaga-tsaga tayo sa puso. Pero salamat din kay Congresswoman Sol Aragones na nag-provide nun. Kasi ang alam ko, si Congresswoman Sol Aragones na nag-provide ng pafoso. Ang iba, baka hindi ko rin alam, magpapasalamat din ako syempre. Para equal naman, diba? Nagkaroon na ng tubig dito. Ang problema namin, yung tubig ng sinta na hindi namin masasabaw yan sa pagkain, hindi rin namin maiinuman. Ang masaklap, kahit sa puti, hindi mo maasahan yan kasi nangingitim. Dahil may latak lagi. So, nagbabayad kami yan, hindi naman libre yan Bibili din kami ng galon-galon na tubig namin sa Nawasa para pangsaing. Bibili kami ng mineral water para pang-inom. O diba, ganun doble gastos, diba? Malay natin,
Baka naman kung siya ay nasa posisyon na yan, mababago din niya. Tingnan natin ha, kasi sabi niya, para sa pagbabago daw eh. Sa pagtulong eh. O, let's see nga. Tingnan na lang natin. O, kayo naman. Kayo yung mga nangangailangan ng boto ng mga residente. Pag once ikaw ay lumapit sa isang taong nangangailangan ng boto mo at mabigyan ka niya ng tulong, nagkakaroon pala tayo ng utang na loob na yan. Leche na yan. Kasi, kung ang itulong nila sa atin, ang kapalit nun ay boto. Pero guys, without our knowing ha, ito lang para sa kaalaman ng lahat. Tayong mga residente, binuto natin yan. Dapat butuhin natin ang tao na mapagkatiwalaan natin at maaasahan natin. Hindi yung ibuto natin yung tao na nakatulong sa atin ng 100, 1,000, 5,000, wag naman sana. Yung pagbubutuhin natin ang isang politiko, dapat ang isipin natin dahil maasahan natin sila, may kakayahan sila para palaguin ang ating community. Dapat isipin natin na sila yung may kakayahan na gawin ang mga bagay-bagay para matulungan tayo at palaguin ang ating gobyerno. Hindi dapat ninyo bubutuhin ang mga kung sino man na nakatulong sa inyo dahil nabigyan ka ng 100. Ang ibig sabihin kasi nun guys, bininta mo ang boto mo. Parang ang hirap naman nun. Wala tayong utang na loob sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Wala siya sa posisyon na yan kung hindi natin binoto. May sahod sila sa gobyerno kasi nandyan sila sa posisyon na yan. At hindi sila magkaroon ng sahod sa posisyon na yan kung hindi natin din sila binoto. Kaya wala tayong tatanawin na utang na loob sa kanila. For Diyos por Santos. Diyos ko miyos. Mag-isip kayo guys. Bagkos dahil binoto natin sila, may tiwala tayo sa kanila, nagkaroon sila ng sahod. Lahat ng mga committee may budget yan. We should be aware on that. And we have to be more aware na yung mga tinutulong sa atin ay nanggagaling din yan sa mga taxes na binabayad natin sa gobyerno. Para nyo alam guys, tingnan nyo, walang excuse sa mga mahihirap. Kahit tayo ay mahirap ang buhay, halos wala tayong kinikitang malaki, sapat lang sa pagkain pang araw-araw ng ating pamilya ang kinikita natin, pero we are still paying a taxes. Diba? So you have to think that. Lalo na yung mga nasa overseas, yung mga nag-OFW, mas malaki ang binabayaran nilang taxes. Saan na pupunta? Like for example guys, magpapadala sila ng pera, sa remittance. O, magkano VAT na binabayaran ng remittance, magkano din ang binabayaran ng VAT ng mga nagre-remit. Yun, isipin nyo ng mabuti yan. So, ang sahod din nila ay galing din yan sa government. Diba? Kaya wala tayong tatanawin na utang na loob sa mga nasa posisyon na tumulong sa atin. Pera na lang kung mayroon talaga kayong personal business. Yun. Pag may na-hospital na pamilya mo, saan ka lalapit? Kasi hindi mo mababayaran. Hindi mo kayang bayaran ang amount, ang total amount na nandyan. Lalo na sa mga gamot. O saan? May mga, may mga agencies tayo na pwedeng lapitan. Na yun ay nakabudget yan. Like for example, sa gamot, sa Department of Health, sino may hawak niya na committee? So yun ang dapat alamin nyo. Hindi yun, hingi kayo ng tulong sa isang politiko, bibigyan kayo ng 100 pesos, 500, 1,000, 5,000, malaki ng utang na loob nyo sa kanya. Kaya kahit anong gawin ng politiko na yan, mangungurap man siya, bubutuhin mo lang siya, kahit nandyan na siya, nangungurap siya, tuloy-tuloy lang buto mo, kasi nga, malaki ang utang na loob na tinatanaw mo dun. Hindi dapat. Isipin na, maging bukas sana guys, ang kaisipan ng bawat isa. So, yun, may nagtanong sa akin, ma'am, kung mananalo ba yun? May nagtanong sa akin yan, mananalo ba kaya siya?
Ang sagot ko sa tanong, hindi ko alam. Si God lang ang nakakaalam sa intensyon, personal intensyon ng bawat isa. Hindi din natin pwedeng husgahan ang mga taong hindi pa nakagawa ng mga bagay na iniisip natin. So, titingnan na lang natin pagdating ng oras na siya ay nasa kanyang trono na. Doon natin imumonitor yan. Please, paki-save ang video niya ng mga sinasabi kung sino mang politiko nangangako. Paki-save. Para malaman ninyo at paki-monitor during na nasa posisyon na siya kung ano talaga ang kaya niyang gawin na pagbabago sa gobyerno at tulong sa kanyang community. Yan lamang po. Okay? Have a nice day!